Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa unang Samuel, Kabanata 1, talatang 4 hanggang 20. Ito po ang sinasabi. Kapag dumarating ang araw na si Elkana ay naghahandog, kanyang binibigyan ng mga bahagi si Penina na kanyang asawa at lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si Ana ay binibigyan niya ng dubling bahagi sapagkat minamahal niya si Ana. Kahit na sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata, siya ay labis na ginagalit ng kanyang kaagaw upang inisin siya sapagkat sinarahan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. Gayon ang nangyayari taon-taon. Tuwing pupunta siya sa bahay ng Panginoon, ay ginagalit niya si Ana. Kaya si Ana ay tumangis at ayaw kumain. Sinabi ni Elkana sa kanyang asawa, "Ana, bakit ka umiyak? Bakit hindi ka kumakain? At bakit nalulungkot ang iyong puso? Hindi ba ako higit pa sa iyo kaysa 10 anak?" Si Ana at si Eli, tumindig si Ana. Pagkatapos na sila'y makakain at makainom sa syelo, noon si Eli na pari ay nakaupo sa upuan niya sa tabi ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. Si Ana ay labis na nagbagabag at nanalangin sa Panginoon. Siya'y gumawa ng ganitong panata, "O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong titingnan ang pagdurusa ng iyong lingkod at alalahanin ako at hindi kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ng iyong lingkod ng anak na lalaki, aking ibibigay siya sa iyo, Panginoon, sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo." Habang siya patuloy na nanalangin sa harapan ng Panginoon, pinagmamasdan ni Eli ang kanyang bibig. Si Ana ay tahimik na nanalangin. Tanging ang kanyang mga labi ang gumagalaw, ngunit ang kanyang tinig ay hindi naririnig. Kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya sinabi ni Eli sa kanya, "Hanggang kailan ka magiging lasing? Alisin mo ang iyong alak." Ngunit sumagot si Ana, Hindi Panginoon ko. Ako'y isang babaeng lubhang naguguluhan. Hindi ako nakainom ng alak o inuming nakakalasing, kundi aking ibinubuhos ang aking kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Huwag mong ituring na babaeng hamak ang iyong lingkod, sapagkat ako'y nagsasalita mula sa aking malaking pagkabalisa at pagkayamot. Nang magkagayoy, sumagot si Eli at sinabi, "Humayo kang payapa, at ipagkaloob nawa sa iyo ng Diyos ng Israel ang kahilingan na idinulog mo sa Kanya." At sinabi niya, "Makatagpo nawa ang Panginoong lingkod ng biyaya sa iyong paningin." Sa gayoy, nagpatuloy ang kanyang lakad, ang babae at kumain, at ang kanyang mukha'y hindi na malungkot. Ipinanganak
na ay pinanganak at itinalaga si Samuel. Kinabangahan, maaga silang bumangon at sumamba sa Panginoon. Pagkatapos ay umuwi sa kanilang bahay sa Rama at nakilala ni Elkana si Ana na kanyang asawa at inaalalan siya ng Panginoon. Sa tagang panahon, si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Samuel sapagkat sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal, muli Panginoon, naririto ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa araw-araw ng aming mga buhay. Panginoong Hesus, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng mga karamdaman. Patuloy mo silang abutin, O Diyos, at pagalingin sa mga karamdaman na kanilang tinataglay. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang kapwa, lalong-lalo na sa aming Diyos na buhay na siyang naghirap sa amin doon sa krus ng Kalbaryo upang kami ay linisin sa aming mga kasalanan. Gayon din po, Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho, magsisipasok sa paaralan. Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na manguna sa kanila. Ilayo mo sila sa anumang mga pagsubok sa buhay, mga temptation, Panginoon, kundi ikaw ang siyang maghari sa kanilang mga puso. Kaya din po, Panginoon, patuloy namin inilalapit sa inyo ang mga estudyante na magsisipasok sa kanilang mga paaralan. Patuloy mo silang ingatan, Ama, at naway ang puso, ang kanilang buhay ay pagharian mo, O Diyos, upang sila, Panginoon, ay magiging example sila sa mga eskwelahan na kanilang pinapasukan, Panginoon. Dalangin ko rin ang mga guro na patuloy na nagtuturo, Panginoon, para sa mga kabataan. Sila po ingatan mo at bigyan mo po ng karunungan, Panginoon. Panginoon Hesus, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Patuloy mo po itong bayan, ingatan, Panginoon, lalong-lalo na pagpalain mo, Panginoon, financially, spiritually, upang ang bawat leader, Panginoon, ng aming bansa ay magkakaroon ng pagkakaisa. Huwag nawang mangyari na magkaroon ng isang kaguluhan, Panginoon, kundi ikaw ang siyang patuloy na maghari sa bansang Pilipinas. Amin din inalapit, O Diyos, ang aming mga kaibigan na OFW. Patuloy mo po silang ingatan sa ibang bansa. Naghirap sila, nagtiis na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang mabigyan nila ng maayos na buhay ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Kaya Lord, dalangin ko na sila po ingatan mo, ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso, Panginoon, na patuloy na nakapaligid sa kanilang mga buhay sa ibang bansa. Amin din nilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin nasa malapit sa karagatan, sa mga kabundukan, sa ilog. Dahil po, Panginoon, na meron pong bagyong Kersing na narito sa aming bansa. Lord, ilayo mo po sa anumang kapahamakan ng aming mga kaibigan ito. Ilayo mo sila sa mga landslide, sa mga baha, Panginoon, at iba pa. Lord, patuloy mo silang proteksyonan upang hindi po sila mapahamak, Panginoon. Panginoon Hesus, sa umagang ito, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang mga kaibigan namin na mag-celebrate ng kanilang birthday at wedding anniversary. Pagpalain mo sila, O Diyos, at
patuloy mo silang bigyan ng kalakasan sa araw-araw upang sila, Panginoon, ay patuloy sa kanilang buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri at salamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Sa piniling aralin ng kasulatan sa Lumang Tipan sa unang Samuel 1:4-20 ay mababasa natin ang tungkol sa paghihirap na naranasan ni Ana. Siya ay isa sa dalawang naging asawa ni Elkana na ipinagpapalagay na mula sa isang prominenteng angkan dahil sa pagbanggit sa kanyang pinagmulan. At dahil sa siya'y may dalawang asawa, kadalasan ng mga panahong iyon ay ang isang lalaki ay hindi makapag-asawa ng higit sa isa kung siya ay walang kakayahang bumuhay na higit sa isang pamilya. Sa ating aralin, mga kaibigan, si Ana ay hindi pinahintulutan ni Yahweh na magkaroon ng anak. Samantalang ang isa pang asawa ni Elkana na si Penina ay may mga naging supling sa kanya. Sa kabila ng hindi pagkakaroon ng supling ni kay Ana, ay higit siyang minahal. No? Higit siyang minahal ni Elkana kaysa kay Penina. Mga kaibigan, bilang mga Hudyo na tapat na sumamba kay Yahweh, sina Elkana at kanyang buong pamilya ay nagtutungo sa bahay ng Diyos sa Shiloh upang taon-taon ay makasamba sila kay Yahweh at makapag-alay ng kanilang mga handog sa Diyos para sa kanilang kasalanan at makibahagi rin sa kanilang mga peace offering sa Diyos. Subalit, sa tuwing pagtungo nila sa tahanan ng Diyos sa Shiloh, ay nakakaranas si Ana ng pangungutya ni Penina. Sa kadahilanan ay hindi siya nagkakaanak. Kahit na ipinapahayag sa kanya ni Elkana ang kanyang pagmamahal, hindi pa rin matiwasay si Ana, kaya hindi mapayapa ang kanyang kalooban na tinatanggap na pangungutya ni Penina. Ayon sa unang Samuel 1:3-8, maaari nating mahihunuha ang ilang bagay tungkol sa kahirapan ng kalooban na dinaranas ni Ana. Una, dahil ang pagiging baog, ang pagiging ipinapalagay na ang problema ay nasa babae, ay itinuturing na pinagmulan ng kahihiyan ng mga panahong iyon. Si Ana ay nabuhay sa ilalim ng ulap ng kahihiyan. Marahil ay nagtataka ang mga nakapaligid kay Ana kung ano ang nagawa niya upang tumanggap ng gayong parusa. Ginagawang miserable ni Penina ang kanyang buhay dahil sa kanyang barrenness o pagiging isang baog. Pangalawa, ang mga bata, particular na ang mga anak na lalaki, ay hindi lamang nabuhay upang mahalin at agalagaan. Kinakatawan din nila ang hinaharap, ang kinabukasan, buhay na lampas sa kasalukuyang henerasyon. Sa isang tunay at konkretong paraan, minsan nakakalimutan natin na hindi malinaw para sa mga sinaunang Israelita ang konseptong ng buhay pagkatapos ng kamatayan at ang langit. Wala pa silang kaunawaan tungkol sa pagliligtas ni Kristo Jesus at ang alok niyang buhay na walang hanggan.
Kaya naman, mga kaibigan, noong panahong isinulat ang Bibliang Hebreo, iniisip ng mga Israelita na ang buhay pagkatapos ng kamatayan ay nangyayari sa buhay ng kanilang mga inapo. Sa ganitong pag-iisip, ang kinabukasan ni Elkana ay natiyak sa pamagitan ng mga anak ni Penina. Malabis ang lungkot ni Ana sapagkat walang magtataguyod sa kanya sa hinaharap kung papanaw si Elkana. Wala rin siyang mamahanahin dahil ang lahat ay mapupunta sa mga anak ni Elkana kay Penina. Hindi siya nakatitiyak na bibigyan siya ng mga anak ni Penina ng anumang bahagi ng kanilang mamanahin. Pangatlo, hindi matanggap ni Ana na mas higit siyang minahal ni Elkana kahit pa sa paraan ng paglalaan ng mga dubling bahagi na ibinibigay nito sa kanya. Pansinin ang sinasabi ni Elkana kay Ana. Ana, bakit umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa 10 anak na lalaki para sa iyo? Dito ay mas nahayag ang self-serving interest ni Elkana. Dapat sana ang naging tanong ni Elkana ay, hindi mo ba alam na higit at patuloy kitang mamahalin kahit hindi tayo magkaanak? Higit kitang iibigin at pakamamahalin kahit hindi mo ako bibigyan ng anak. Sa unang Samuel 1, talatang 9-14, nang si Ana ay pumasok sa loob ng tahanan ng Diyos, nakita siya ni Eli na noon ay nakaupo sa may entrada ng pulungan. Tahimik na nanalangin si Ana at namasdan siya ni Eli na bumubuka ang kanyang bibig. Ipinagpalagay pa ni Eli na si Ana ay lasing at nirebuke o sinansala pa niya si Ana na itigil ang kanyang paglalasing. Agad naman siyang nagpaliwanag na hindi siya lasing at sinabi niyang siya'y taimtim na nanalangin at humihibik sa Diyos dahil sa kanyang kasalukuyang predicament o suliranin. Nang mapagtanto ni Eli ang totoo ay binasbasan niya si Ana at pinayapa niya siya sa pagsasabing, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. So ang Diyos ng Israel ay tutugon sa iyong kahilingan. Dininig nga ni Yahweh ang kahilingan ni Ana nang siya ay magdalang tao. Tapos silang magsiping ni Elkana. Nang siya ang ng isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Samuel. Na ang ibig sabihin ay, hiningi ko siya kay Yahweh. Sa bahaging ito, mga kaibigan ng Bagong Tipan, na matatagpuan din na tinatawag na Olivet Discourse ayon sa Mateo 24 talatang 1-8 na, at maging si Lucas sa Kabanata 21 talatang 5-12. Mababasa natin ang tungkol sa mga kahirapang daranasin ng mga mananampalataya bago dumating ang takdang panahon ng muling pagpaparito ng Panginoong Hesukristo. Pinapaalalahanan tayo, mga kaibigan, ng mga talata sa ating aralin na bago bumalik ang Panginoon ay makakaranas ng mga kahirapan at pag-uusig ang kanyang mga hinirang.
Ang bahagi rin ito ng kasulatan ay nauuri sa kabilang sa apocalyptic teaching o aral patungkol sa magaganap sa future o hinaharap. Sa kabanatang ito, mga kaibigan, hinihula ni Jesus ang pagwawakas ng templo, ang sentro ng relihiyosong buhay ng mga Hudyo. Ang kanyang mga salita dito ay may nakakatakot na tono, katulad ng tono ng propetang si Jeremias. Sa Marcos 13, talatang 1-2, may isang alagad na hindi binanggit ang pangalan na ipinagmalaki sa Panginoong Hesukristo ang magarang mga gusali ng templo. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus na sa mga naglalakihang gusaling yaon ay walang matitirang nakatayo. Lahat ay magigiba. Hindi nagtagal, samantalang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo at nakatunghay sa templo na nasa kabila ng isang lambak, ay palihim na lumapit sa kanya ang magkakapatid na sina Pedro at Andres. Gayon din ang magkapatid na Juan at Santiago, upang itanong kung kailan magaganap yung inihayag niyang pagkawasak ng templo at ano ang mga palatandaang malapit na itong mangyari. Ano kaya ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit kinakailangan nilang pag-usapan ng lihim ang tungkol sa magaganap na pagwasak sa templo at sa mga pangyayaring darating? Ito ay sa kadahilanan na ang maghayag sa panahong yaon ang tungkol sa pagkawasak ng templo ay katumbas ng paghihimagsik o paglaban sa organisadong reliyon ng Judaismo ng panahong yaon. Ang mga inahayag na hula ni Jesus tungkol sa wakas ng panahon ay hindi masyadong pinahalagahan ng mga taong abala sa mga bagay tungkol sa sanlibutan. Sila ang mga taong walang katiyakan sa hinaharap. Sa ating aralin, ang mga alagad ay nag-aalala tungkol sa kinabukasan ng kanilang bansa pagkatapos na hinulaan ni Jesus ang pagkawasak ng templo na noon ay muling itinatayo. Maaari tayong mag-alala kung malalampasan ba natin o hindi ang mga salungatan at tukso sa hinaharap. Habang nahaharap tayo sa isang hindi tiyak na bukas, hinikaya tayong mamuhay sa bawat araw. Nilinaw ng Diyos na sa kabila ng ating mga pagsubok, hindi tayo dapat mag-alala. Kung ipagkakatiwala natin ang ating buhay sa Diyos, ang Kanyang Espiritu Santo ay isa sa atin sa panahon ng ating mga hinaharap at kabagabagan. Sa talatang 13, sa kabanata 13, talatang 5-8, ay nagbabala si Jesus sa 4 na apostol na may mga lalabas na mga bulaang Kristo. No? Bulaang Kristo at manliling lang ng marami. Sinabi rin niya na huwag silang mabagabag tungkol sa mga balita ng digmaan pagkat dapat mangyari ang mga ito, bagamat hindi pa ito ang wakas. Binanggit din niya sa kanila na lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng mga tagutom. Sinabi ni Jesus na ang mga pangyayaring ito ay simula pa lamang ng mga maranasang paghihirap sa sanlibutan. Hindi siniwalat ni Jesus kung kailan darating ang wakas,
Ngunit dapat itong mag-udyok sa atin na manatiling alerto at mapagbantay mula ngayong hanggang sa wakas. Dahil hindi tayo sigurado, mga kaibigan, sa kinabukasan ng ating mundo. Makikita naman natin sa ating mga mata, naririnig sa ating mga tainga na maraming mga kaguluhan, maraming gera, merong lindol, etc. Mga kalamidad, di ba? So hindi rin tayo sigurado sa oras at mga paghihirap na kakaharapin natin sa pananauli ng ating lakas mula sa kahinaan. Hindi tayo ganap na nakabawi. Lagi tayong nasa recovery. No? Mararanasan lamang natin ang ganap na tagumpay pagkatapos. Tandaan natin, mga kaibigan, mararanasan lamang natin ang ganap na tagumpay pagkatapos na bumalik si Jesus upang tayo ay maging bagong tao. Ang paghahanda para sa kanyang pagbabalik ay dapat gawin sa bawat araw. Hindi natin makalkula ang araw ng kanyang pagbabalik at planong pagbago bago siya dumating. So ang ating pang-araw-araw na paghahanda at mga aksyon ay mahalagang susi sa ating espiritual na kalusugan at pagaling. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon para sa atin. Sa panahong kasalukuyan, ay marami ng mga pangyayari ang nakakabahala sa pananaw ng mga mananampalatayang Kristiyano dahil hindi lamang lingid sa ating kabatiran ang sinasaad ng banal na kasulatan ng mga kaganapan bago ang muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Naroon na ang digmaan. Diba? Naroon ang lindol, mga bagyo at hurricane, tagtuyot, mga salot o pandemic, pagbagsak ng moralidad, paglitaw ng maraming hidwang pananampalataya at iba pa. Bukod pa rito, mga kaibigan, dahil sa ang mundo ay nakararanas ng masama, pangunahin na dahil sa epekto ng kasalanan ay nakakaalipin sa mga maraming tao. Napapanahon na sa mga naliligaw ang makasumpong ng daan ng kaligtasan bago pamahuli ang lahat. Kaya naman, sa ating aralin ngayong dito sa Bagong Tipan, sa Marcos talatang 13, kabanatang 13, talatang 1 hanggang 8, at kung ang additional reading natin ang Mateo, kabanata 24, talatang 25, at sa Lucas, kabanata 21, ay sinabi ni Jesus sa kanyang inner circle of apostle na sina Pedro, Andres, Juan at Santiago. Pinibigyan lamang tayo ng babala ng Diyos ang mga magaganap sa mga huling araw. Binibigyan lang tayo ng babala. Magandang maging ready tayo. At kung paano natin gagamitin ang mga nalalabing panahon bago sumapit ang paghuhukom ng Panginoon sa mga hindi nananalig at sumampalataya na mabigyan sila ng pagkakataon na magbalik loob sa ating Panginoong Hesukristo. Sa aralin ng Lumang Tipan sa unang Samuel 1:4 hanggang 20, napag-alaman natin ang naging karanasan ni Ana bago tinugon ng Diyos ang kanyang kahilingan na magkaroon ng anak na inihandog niya para maglingkod kay Yahweh sa buong buhay niya. Si Samuel na naging mouthpiece, isang propeta upang magpahayag ng mga layunin ng Diyos para sa bansang Israel. Dinanas ni Ana ang pang-aapi at pang-aalipusta ni Penina na asawa ni Elkanah dahil sa hindi siya magkaanak. Kaya si Ana ay puno ng lungkot
dahil sa dinaranas niyang pambubuli ni Penina. Sa kabila ng lahat ng ito ay hindi siya nawalan ng pag-asa. Palagi siyang dumudulog sa Diyos, mga kaibigan, at iniaanlod niya ang kanyang mga kabigatan. Kaya tayo, mga kaibigan, kung meron man tayong mga kabigatan sa ating mga buhay, sa ating puso, may problema tayo, o meron tayong mga, ang tawag dito, yung mga karamdaman, no? Idulog natin sa Diyos yan, mga kaibigan. I-unload natin, no? Upang sa takdang panahon, no? Tugunin ng Diyos ang ating mga panalangin, katulad sa panalangin ni Ana. Tinugon ng Diyos sa panalangin niya, di ba? Nagkaroon siya ng anak. Ang anak ay nalalaki na tinatawag yang si Samuel. So, maaaring mayroon sa atin na nakararanas ng mga pag-uusig. May mga nangbubuli rin sa atin, di ba? Baka may mga mabibigat tayong pasanin, mga kaibigan. Mapagtatagumpayan natin ang lahat ng ito kung patuloy tayong mamumuhay na may kabanalan, makatuwiran, at may walang pag-aalinlangang pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ang isang tao ay nagkaroon na ng pagkakilala kay Kristo Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, anuman ang kanyang mga pinagdadaanan, mga kaibigan, ay kanyang mapagtatagumpayan sapagkat sa kabila ng ganitong mga paghihirap, mayroong isang Diyos na masasandigan at mapagkakanlungan. Dapat lamang na maging matyaga sa paghihintay sa pagtugon ng Diyos, sapagkat sa kanyang itinagdang panahon ay ipinararanas niya sa atin ang pinakaangkop na katugunan sa ating mga panalangin. Kagaya ni Ana, idinulog natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kabalisahan. Wika sa unang Pedro 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa ating lahat. Sa inyo, manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbulayan ngayong umaga. Totoo nga po kami, Panginoon, ay patuloy na maglilingkod sa inyo. Patuloy kaming mananalangin. Hindi kami dapat mawala ng pag-asa dahil meron kaming Diyos na laging umaalalay sa amin. Isang layo lang ng aming Diyos, Panginoon, ay panalangin. Kaya, Lord, patuloy mo kaming kahabagan, ingatan, at ilayo sa mga pagsubok, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay hindi madadala sa anumang mga tukso, sa mga pagsubok sa buhay, na dito sa mundong ito ay napakaraming pagsubok, Panginoon. Pero dahil nariyan ang aming Panginoong Kristo sa aming buhay, kami po ay protektado sa lahat ng mga pagsubok. Kaya Lord, sa iyo namin ito binabalik ang pagpupuri, pasasalamat na aming natanggap sa pangalan ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.